ito po ang aming dinadalangin, tinataas sa iyo at ikaw lang po ang aming inarangal sa aming pangalan ni Jesus na itong tagapagligtas. Yun, pwede na po tayo mag-walk. Dito po mga bata. Mga bata sa labas. Tawagan ko na po ang ating tagapangaral, Teacher Joe. Mike. Ayan, sige. Good morning to everybody. May tabang mo ah. Nakahabuti kahit na mali. Okay, so ngayon ay pag-aaral po natin Bible text. Okay. Mga ating pag-aaralan tungkol sa Biblia, number 1, itong the divisions of the Bible. Pagkakahati-hati. Okay, so ang Panginoon po ang mag-bless sa ating pag-aaralan ngayon. Amen. Itong mataas. So, manok nakasermin ta. Buka inak nakasermin na. Ganyan pakalata. Good. Nabanti maramidan kami. Okay, the Bible was divided into chapters by Stephen Langton in the 13th century. So yung pong nauna, ito po yung unang format niya ng Bible na hinawakan natin noong pang 1st century since it was written. Simula pa nung ito po ay naisulat hanggang dumating ang 13th century ay binigyan ng linapatan ng mga chapters. Okay? Chapter 1, chapter 2, yung nga yung mga nauna, wala pa po yan. Okay? So, talaga naman buo. At pagdating ng 15th and 16th century, yung pong nauna na division ng Biblia chapters ay nalapatan ng verses. Diba? Chapter 1, verse 1, na. Dumating na siya sa 15th and 16th century. Historical itong ating pinag-aaralan ngayon para bang history ng Pilipinas na kung kailan sinakop itong ni Magellan. Kung kailan ba tumama ang First World War and Second World War. Nagasap na gagay na yan ang niya. 1945, 44 na gagay. Okay. So, sa 15th and 16th century, the first Bible, ang unang Biblia po na na-print. Okay, na-print pa. In the modern chapter and verse format. Okay, ito po yung tinatawag na Latin Bible. Chapter verse format was Stephanus Latin Bible. So, ito yung Latin Bible, 1555. Okay? And then, pagdating po niya the first English Bible to incorporate this division, unang English Bible. Kasi itong nauna talaga Latin. Okay? Chapter and verse. Latin Bible ito. Sa English naman, na isinama po itong chapter and verse. Titignan po natin, what's the popular Geneva English Bible.
Okay, so Geneva English Bible na forerunner ng King James Bible. Baka si Jesus Christ meron siyang forerunner. O sino ba yung forerunner niya? Sino ang nagpakilala kay Kristo Jesus? Lumay, iti mayor nyo, dahil ko na rin kapitan, may sunat no daw. So, sagana kayo. Ang nangakailan na ipagpatan na sagana, talagang sagana. Karon kay mayawat na ayuda. No. Mapuno iti kwalita. Okay? So, first English Bible na isama po itong chapter and verse. Ito po yung katawag ng Geneva na forerunner ng King James 1611. Okay? So, isa po itong mga tinatawag na pinagmulan niya. Marami pa kasing ibang pinagmulan pa to. 1611, King James. So, pagka sinabi po natin yan ay the best translation. Pinaka-maganda. Okay. Hindi tayo lulukuin. Nagsasabi ng totoo. Walang lapis, walang kulang. The King James Bible. Okay? So, nagatuloy ito pastor ng Balala, the best translation. Well, iti addition so iti Biblia, iti mentor tayo di. Okay. So, King James Bible contains 66 books, 39 and 27 in the New Testament. 39 po sa Old at 27 sa New. So, equals 67. Meron po yan tinatawag na 31,173 na chapters, and then there are 31,173 verses, okay, verses yun na, and 774,746 words. Okay, and then 3,566,480 letters. Entire the Bible. So talagang letter by letter, verse by verse, okay, word for word. So ganito po ang kanilang ginawa. Kaya nga lumabas itong mga numero. Ano kaya naman ang pinakamahabang chapter dito sa Biblia? Yan ang pinakakatuhan. Okay. So, masarakan tayo dyan Psalm 119. Katidugan, pinakamahaba. At ang pinakamaigsi ay ang Psalm 117. Okay. At ang longest verse ay matatagpuan sa libro ng Esther chapter 8 verse 9. Okay. So the shortest verse is in the book of John chapter 11 verse nung si Heso Kristo ay nag-web. Okay. So hindi lamang ito yung instances na tumangis sa ating Panginoon. Pati na rin doon sa Luke chapter 19 when he beheld the city, Jerusalem. Nako, impending destruction. Okay. So, the Old Testament, titignan po natin now ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, Holy Scripture. Ito po ay binigay sa pamamagitan ng inspiration ng ating Panginoon. So, the leading of the Holy Spirit. Pangunguna, ang nayakda kung bakit ito na isulat ay ang Espiritu Santo. It was given by God. Okay? And then prophecy given by God through holy men.
2 Peter chapter 1 verse 21. Pangalawang Pedro, still letter ni Apostle Peter, chapter 1 verse 2 Peter 1:21. Okay, for the prophecy came not before time by the will of man. Sabihin natin, ang Biblia, for the prophecy, the Word of God, hindi po ito dumating, hindi on time. Okay, nung panahon ng lumang panahon, nung sinauna, by the will of man, sa pamamagitan ng will ng tao. Hindi ito kagustuhan ng tao. Okay, not by the will of man. Sapagkat it's not the mind of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ay, naku talaga, oo. So, every word na naisulat ko dito ay ipinasulat ng Espiritu Santo. They were being moved by the Holy Ghost. Okay? So, nyapay, makita tayo. Things concerning Christ. Luke 24:25-27. Mga bagay patungkol kay Jesus Cristo. Dahil kayo no doctrine ni Jesus Christ. Christology. Doctrine of the Holy Spirit, pneumatology. Kaya nga meron yung pneumatic na tayo. Pala hangin. Okay. So, concerning Christ, in Luke chapter 24. So, patas-pas na talaga si buklat ngayon ko eh. Ano ba ang sinabi ko? 25-27. Okay. Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ay, naku, grabe. So, ito yung salita ng ating Panginoon sa mga ayaw maniwala. Fools. Pag tayo po ay naniwala, we are wise. When we believe on the Bible, pag tayo po ay naniwala sa salita ng Diyos, we are wise. Amen. Wise, nasino. Pilhin dati kinakudno. Pinipili po nila ang katotohanan, pinipili nila ang Diyos kesa sa mga kalokohan o yung hindi o itong mga kabalukutan. Okay? Deceivable teachings or beliefs as well. O yung ayaw maniwala. Ay, naku. Kaya nga, may kapasidad, napakalaki ng kapasidad ng tao na tayo ay maniwala. Pero, it is the will of man not to believe also. Ay, naku, grabe talaga, oo. Therefore, slow. Ay, will lang yan. Pananagutan sila sa Diyos. Ought not Christ to have suffered his pains and to enter into his glory. Yung kanyang sufferings, kundi yung kanyang resurrection and then ascension. Okay? So, kaya nga pag pinanggap natin siya po ang ating tagapagligtas, ganoon din ang ating Panginoon. Ganoon din ang Panginoon ng Iglesia. The Lord of the Church. Siya lang ang dapat nating sundin. Okay? So, napay, makita tayo. Dito po sa Galatians chapter 3 and Romans chapter 3, nakikita po natin doon ang Biblia, schoolmaster to reveal sin and to read minds. Okay, sa Galatians, ito rin po yung letter ng Apostle Paul, rebuking
talagang pinagalitan niya po itong mga taga-Galatians, chapter 3. Talaga naman. Oh, foolish Galatians, who had believed you, sino bang nagloko sa inyo, that you should not obey the truth. Before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Ito po mga Galatians, nag-umpisa po sila sa katotohanan. They received the very word of the Lord, and they got, at naligtas po sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo sa kanyang sa trabaho ni Yesu Kristo doon sa cross ng Calvary. At sa kanilang paglalakbay Kristiyano, naligaw sila ng landas dahil meron ng ligaw sa kanila. Na isahan sila ng mga maling katuruan. Sabi ng mga kailangan nyo sundin ng Old Testament. Balik kayo dun sa circumcision. Ay, naku talaga, naniwala sila. Back to basic. Foolish talaga kung maniniwala tayo sa tinatawag na kabalputan. Alright. So, nyapay. Kaya nga, ito po, no, salvation na yun to reveal sin. Ito po yung ating schoolmaster sa school. Meron po tayong teacher. Ayan, tagapagturo. Okay. Sa spiritual, meron po tayong schoolmaster. Ito po yung magtuturo sa atin sa what is sin. Okay. At yung ating nature. Okay. At yung din kaligtasan. Okay. So, bakit kaya naibigay yung tinatawag na commandments ng Diyos? Naibigay yun dahil talagang makasalanan ng tao. Makasalanan ng tao. Yung Ten Commandments, bakit naibigay yun? Kasi para mamuhay ng tao ng tama, sasambahin ng Diyos. Kasi naako sila. Eh doon, sinira lahat nila yun. Sinampa nila. O, dinabroke yung Ten Commandments. O, nagsulat ulit. Nagbigay yun dahil ang nature ng tao, makasalanan. Sige. At yung kasalanan naman talaga naghihulay. So, dahil sa kasalanan na pumatay sa katauhan, ay itong Biblia, magtuturo naman sa atin ng kaligtasan. Hindi kay Kristo Jesus. Okay? So, ito po yung ating school teacher. Okay? So, tanong tayo ba, hindi mapupunan? Meron tayong tinatawag na symbols of the Bible. Tanong tayo dyan ng mga tanong tayo. Okay. So, yung Biblia, mayroong mga symbol siya. Symbol. Okay, kasi hanggang parang tatag. Naituro po kanina yun. Okay? So, po tayo sa isa. The Bible's sufficiency. Okay? Ang Biblia po ay sufficient. Na. 2 Timothy 3:15 to 17. Pangalawang Timothy chapter 3. And that thou from a child thou hast known the Holy Scripture. Talaga naman nagturo kay Timothy nung siya pa ay bata pa. Okay? Na ito ay kinalakhan niya, which are able to make thee wise unto salvation. Talaga naman. Nasirit. Okay, talagang very wide ang kaalaman. Naging well-versed.
naging sufficient yung knowledge ni ni Timothy. Okay? Through faith, which is in Christ Jesus. So, all scripture. Okay? So, it is sufficient for salvation. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Okay. For salvation. Kaligtasan. Ito yung sa Matthew chapter 28, 19 to 20, yung pagtuturo ng kaligtasan ng pinaka-sentro ng command. And then supporting lang yung going and then baptizing and then after that, teaching all things. Yun. Observing all things. Whatsoever I have commanded. Okay? And then for protection from error. Yan. Dito po pinaprotektahan po tayo mula sa maling katuruan, maling paniniwala. Remember, susceptible din ng mga Kristiyano sa open din, bukas din po ang ating kaisipan at ang ating puso sa mga maling katuruan o baka mamaya tayo ay maisaan. Baka mamaya magbago ang ating kaalaman. Ako. Kaya nga wala na po dito po wala na po papakuhin, wala na pong i-reform. Huwag po tayo maniwala doon sa mga reform. Baptist. Hindi lahat ng Baptist solid. Diba? Mag-ingat tayo. Old passion ng Biblia lang, babaguhin ang pagbabaguhin dyan. Or else, dagdag bawas. Ay, ako, grabe. Kasalanan niya. For protection from error. Oh. The Christian should well verse sa ating doctrine ng Panginoon. Okay. For protection from error. Bumabaha ng error dito sa sanglibutan, mag-ingat po tayo. Okay? Baka sabi, where the wind blows, where? Kung saan yung hangin doon. Na hindi po dapat. Tumindig tayo, ipaglaban natin. For teaching. Yan. Ganun sa doctrines. For Christian living. Yun. For Christian maturity. Okay? Para ang isang Christian ay maging mature. So, for Christian living, buhay ng tama, maging mature. Magiging matatag, magiging matangkinan, hindi may sa mga Christian, ipagas na. Sa nagka, Christian na maturity. Okay? Ganun din ang pagiging faithful. Ganun din lalabas yan. Oh. Kaya nga, yung mga bago, sila naman yung mga sumusunod sa ating yakap. Again, tayo yung mga visible. Tayo talagang nasa harapan nila eh. Tinitignan din tayo nila. Diba? Tinitignan din tayo. Okay. So, manupay nga minutos ti Andaya. Okay. So, the Bible's authority, pag-aralan na naturo natin ito, authority of the Bible, authority demands, ito po yung
complete obedience talaga eh. Full obedience. Eh, nag-uutos ng Biblia, di mag-obey tayo. Authority. Sino bang may karapatan sa ating buhay? Diyos. Salita ng Diyos. Ito naman po ay kabubuti natin. Eh, so, sunod po tayo. Scripture are to be received as God's word. So, number 2, the scripture are not to be added to or subtracted from. Pag-aralan na po namin ito. Sa Revelation chapter 22, verse 18 to 19, ito po yung warning sa mga magbabawas at magdadagdag. 22, last book of the Bible. 22, 18, 19. Okay, for I testify unto every man that heareth the words of this prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. If any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city, and from these things which are written in this book. So ito lamang yung mga gagawa nito, dagdag bawas, ay yung mga hindi ligtas na tao at kontra sa katotohanan. Sila yung mga first and foremost, teacher of the wrong doctrines. So nangyayari po ito, dagdag bawas, unang-una, sa translation ng Biblia. Tulad ng NIV, ang daming binawas nila, dagdag bawas yan. Yung, ano ba yun? NIV na yan. Version B, International. Yung I, New International Version. Okay. Ang dami. Ito lang talaga, King James. We should hold this. So, ganun din. Ito kasi yung kukunan ng ating tamang pananampalataya. Tamang pananampalataya. Okay. So, pakamahalin po natin. So, meron po ba ito sa ating tahanan? Meron din po ba ito sa ating cellphone? Oo. Binabasa rin po ba natin? Okay? So, the scripture are the absolute standard of truth. All beliefs are to be tested by the Bible. Okay, so, the scripture must be obeyed from human tradition, Mark 7, 9, 13. By panahon ng ating Panginoon Yesu Cristo, ang Biblia po ay hindi nasusunod dahil sa tradisyon ng mga tao during this time, the Pharisees and the Sadducees. Nag-mix ba naman yung tradisyon at katotohanan? Pasyal tayo dun sa Mountain Province. Tayo ng bigat. Pasyal tayo. Naglugan tayo yung bus. Tayo dito sa karinig ng bus. Kaya sa Biskaya, Nagaw, Banami, Mountain Province. Para sa mga barangay. Pagka meron po yung panahon ng yata, bawal ang bisita. Yung mga pastor na pupunta rin sa bahay ng Kristiyano, datigin mo. Magpastigin mo, singirin na. Okay, nai-isaya ko sa inyo. Abag na human na tradisyon. Kahit na, ikinagbabawal nila because of the tradition. Aba, ipaglalaban pa rin po natin. Mabuti na lang, hindi ka higpit, hindi ka tulad nun dito. Pagka, ano kaya gagawin natin kung halimbawa yung barangay doon
the same tradition ang meron dito. Oh. Alam niya itintarakin tayo pa. Do we serve God? Do we obey the Bible? Susundin ba natin ang Biblia? Susundin ba natin? Isa lang susundin talaga. Madali lang sabihin to, pero ayaw ko lang. Pag ito yung challenge na humarap sa atin, napangkamiya o rating? Dito, sige. Sige. Okay? Ano pa? Nahanap ko yung symbols of the Bible. Di ko na makita. Okay. So malapit na po tayo matapos. Siguro no next na mai-silpo na dyan, no kapag time. Okay. At dito na po nagtatapos ang ating Sunday School ngayon. Yan, muli tinatawagan ko po ang ating song leader para hindi tayo sa dalawang kami. Isa. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness.
myself. So, movie, baby. Okay, tayo po yung lahat. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Okay, so salamat po. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay pumikit at manalangin. Tayo po ay mag-pray. Dakila naming Diyos, muli salamat po Ama sa umaga pong ito. Salamat po sa biyaya at maging sa amin pong napag-aralan ngayon. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos. Dalangin po namin o Diyos na sa amin pong pagpapatuloy ng aming pong worship. Ikaw po ang siyang may taas sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po napakabuti mo at dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong mga gawain, kayo po ang siyang may taas na dakila sa amin, Panginoon. Wala man pong iba namin makapatiran, but Lord, we pray for them na patuloy niyo po silang i-remind sa kanilang mga buhay na bilang isang anak ng Diyos at kung totoong ligtas, ay maibibigay nila ng buo ang kanilang oras para po sa inyo. Salamat po, Ama, wala po kaming kakayanan at sa araw na ito, muli, ikaw po, Panginoon, ang maghari sa amin. Patawad po sa aming mga kasalanan na aming nagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Okay, so good morning po. Pwede na po kayo maupo. Tawagin na po natin. Tapos na po ba yung mga bata dyan? At yung mga young people, Jalen, please come. At tayo po ay magpupunta na sa ating pong pinaka final na worship. So, iwasan na po natin ang magkwentuhan at mag-cellphone at iwasan na rin po natin ang labas ng labas. Okay? So, asa na si Jalen? Yung mga bata, sila Sister Grace. Okay, so salamat. Tayo po ay may mga bisita ba? Wala naman na. Mga uma-attend lang. Salamat, nandito Sister Kylie. At na-miss ka namin. Asan na yun? Kailangan pala may susundo para nandito At salamat, hindi, nawala naman yung dalawang bako. At si Brother Ronel, nandito sa likod. Tapos si Brother Julius. At
salamat sa inyong oras. Sino pa ba? Yung mga bisita natin na mga batiran. Wala yung bisita natin nakarana. Si Brother Rico. Wala. So, pag-pray natin yung mga bisita natin, ano. At ilang buwan na lamang po, tapos malapit na po matapos ang malapit na po yung ating pong anniversary. So, pag-pray po natin, ano, at meron po tayo 2 buwan na maghanda para po sa ating pong nalalapit na anniversary. 2 buwan, 3 buwan pala. So, pag-pray po natin yung ating pong nalalapit na anniversary, yung mga needs, and then yung ating pong mga gagamitin kapag talagang ganon, ano po, pag anniversary magastos. Kaya tayo po ay mag-ipon-ipon na. Okay, magtanim-tanim na. Baka dala imula yun. Sakto tong no patayo kat. Mabalin tayo tong apitan. Dahil tayo. Isang bawat tayo di what. Okay, so yun, ano po ba yung mga announcement natin? So last Tuesday, galing po ako ng Pampanga. Di naman po halata sa mga post at mga my day. Last Friday, narinig ko siya ako, dami nga eh. Friday ng gabi, ay dumating po kami. At salamat sa Panginoon na kami po ay nakauwi po ng maayos. So, kumbaga pag charger na narubat, na-charge ulit ako kaya encourage ako nung umuwi ako eh. At habang umuwi po ako, ay iniisip ko ang kadayakan. Talaga kasi na gusto ko man na hindi every Sunday nandito may mga time talaga na wala ako. At every time na wala po ako doon or wala dito pala, namimiss ko po kayo talaga. So, salamat sa Panginoon. Ano po? At hindi ko alam, baka this coming February ulit, katapusan ay lalabas ulit ako going to Trinidad. Kasi meron na namang conference. Kaya asahan nyo po pag February, April, and then this November, yan yung mga time na lumalabas po ako. At yan lang po yung time na nasa labas po kami. Maliban lang pag may mga engagement sa labas, ay lumalabas po talaga ako. So, salamat pa rin sa Panginoon, ano? Sabi ko, pagkadating kahit puyat po ako, sige, punta ako ng Kadayakan. Kasi, mahalaga. Amen po ba? Actually, schedule ko po ngayon sa Castañeda, nag-text si Pastor. Sabi ko, Pastor, para sa next time na lang. Sabi ko, dito muna ako. Okay, so salamat po ano, sa bawat isa. Please continue sa ating pong mga commitment, especially for our commitment sa ating mission. And we pray na kung kalooban ng Panginoon ay magdadagdag tayo ng isang missionary na mag-uumpisa po dito sa part po ng Wenceslao. At yung missionary na yon, Harvest Bible Baptist Mission. Kasi gusto ko na pag nag-support tayo, mga harvest. At pag meron mang outside, saka na lang. Meron kasi tayong isang outsider ng tawag. Hindi pala outsider. Hindi harvest, ano. Pero kaibigan po kasi sa classmate at nag-uumpisa sa Dilasal. Pero pag-break po natin, ano po na madagdagan sa tamang panahon. So mamaya, after this service, mga alas 2, magkikita po kami. At sana po ay maging maayos po ang panahon, hindi po maulan, para sa ganun ay makapagbahay-bahay din po. So kahapon, ay nagbahay-bahay po ako dyan, may mga naturuan at sana po ay ma-follow up po natin. And please, young people, ay gusto ko sana na dumating yung panahon na maging kasama ko kayo pagdating sa paglabas. Oo, para ma-encourage yung ating mga pinupuntahan. Ang problema minsan,
ay busy kayo pagdating sa school talaga, ano, may mga practices. Ewan ko kung ano bang mga pinapractice nyo every Sunday, every Saturday. At pag-pray po natin, ano, na sana pagdating sa mga ganyang bagay ay ma-involve kayo pagdating sa soul winning. Para sa ganon, pag umarap tayo sa Panginoon, ay meron naman tayo maiharap na, ay meron akong nadala sa Diyos sa Panginoon. Ganon. So, please pray for me na mas lalo po akong magamit sa taong ito at mas lalo tayong maging epektibo sa taong ito. Amen? At naisip ko nga, siguro pag bilang nag-absent yung tulungan sana eh. Kasi binibilang ko yung upuan. Naku, palit yung upuan. Good news yun. At pag-pray natin na madagdagan ang mga madagdagan yung upuan natin. Meron naman upuan na binigay sa akin, nasa Castañeda pa, hindi ko pa nadala dito. At ang problema, kinausap ako ni Pastor Pasite, baka pwedeng ibigay natin sa San Luis. So, pinag-iisipan ko pa kung pwede. Ngayon nga, hindi ko naman kasi parang ako. So, pag-pray po natin, yung ating pong kung ano ang pagkilos ng Panginoon sa taong ito. Amen? Oo, hindi nyo lang namamalayan. Absent lang kasi sila nag-absent eh. Kung di lang sila absent, punuan tayo lagi. Kaya pag-pray po natin yung ating mga kapatiran. Yun. Asin. At namatay kasi. Akin na. Okay, so tawagin po natin. Tayo po dadako na po sa ating pong Bible. Ladies, asa na Sister Grace? Sige, tayo po tumayo lahat. Yan, hawakan po natin ang ating mga Biblia. At ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ibabaw nito. Dito po tayo sa Bible. I pledge allegiance to the Bible. Ready? Begin. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path, and I will hide His word in my heart. I might not sin against God. Ilagay po natin ang ating mga Ready? Begin. I pledge allegiance to the Christian flag. Yun lang. Hindi nag-lock yung ating ano eh. Okay. Hindi na rin. Ulit. Go. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again with life and liberty for all who believe. Okay, salamat po. Sige, kawin po natin ang pwede na po kayong maupo. Lalabas. Yan, dito ngayon po tayo upang ipag-pray ang ating Biblia. Yan, tayo po yung mukot manalangin. Lord, once again, nagpapasalamat po kami sa umaga ito na tinipon-tipon niyo kami. Hindi po kami pinapabayaan sa araw-araw. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito. Lord, salamat po sa kada araw na binigising niyo kami, Lord. Tawarin niyo kami sa mga nagpapakasal. Lord, sa mga kamay po ng mga pagbibigay ay lagi niyo po silang protektahan. Bigyan niyo po ang sapat na katalinuhan, kalakasan sa pangkakaroon. At ganoon na rin po sa mga hindi mga pagbibigay sa ngayon. Kukuhin niyo po ang puso nila upang malaman nilang kahalagahan ng pagbibigay. Yun na po ang aming kamatalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
kuya dito sa harap. Pagdo sa baril. Anong pangalan mo? Lian. Okay, so Lian. Sir Lian, salamat, umaten ka ha. At in-invite ito ni Brother Ronel eh. Talagang pamangkin mo ba to, Brad? Kapatid. Sakit. Hindi ko kasi alam yung mga kapatid mo eh. Hindi kasi ako lagi natambay. Si Arnold lang kasi natambay doon eh. Si Arnold lang ang mahilig magtambay doon. Okay, so salamat. Lagi and hoping na lagi kang magsimba, ano? Oo. At kaya talagang pag nagsisimba si Kuya, kailangan talaga magsimba si Kuya para magsimba si Ading. Okay, so yon, tawagin na po natin ang ating choir. Sige, pumunta na kayo dito. Masaluhin mo lang, sir. Ito na si Sherry. Pero next time nandito ah. If ever I love thee, my Jesus, this now. All my heart, I want to love you, Lord, and live my life, and get to know you more. What is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. You
faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord. Indeed, my life is day to know you more. Oh, that is it. Is yours completely. I serve you only with all my heart. Oh, that is in me. Is yours completely. I serve you only with all my heart. With all my heart. Oh my God. Mahina yung music. Nakatuloy. Okay, with all my heart. Salamat sa Panginoon. Ano? Sana ito yung pinaka-importante. With all my heart, I want to love you, Lord. Ano? Lagi po nating mahalin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sapagkat una, tayo po ay minahal ng Diyos. So, dapat lang na tayo po ay una din or mahalin din natin ang Panginoon sa ating buhay. So, this morning, tayo po ay dadako na po sa ating pong worship. Ano po? Parang hindi ko na alam yung mahirap pala pag nilalagyan ng password ko eh. Tayo po ay dadako na po sa preaching ng salita ng Panginoon. At hilingin ko po na tayo po ay tumalikanan once again. At bilang tayo po ay nag-aaral, madalangin. Okay, so tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat po Ama sa choir, sa giving, sa Sunday school, sa mga pag-aawitan. At ngayon pong pinaka-last part ng amin pong gawain ang pag-aaral muli ng salita mo. Dalangin ko po ang iyong patuloy na pagkonviksyon, pagkilos sa buhay po ng bawat isa. At dalangin ko po na ang message na ito ay magsilbing tulong sa buhay po ng bawat isa. Tunay nga po napakabuti mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. At alam naman po natin na kapag February, ano meron sa February? Araw po ng mga puso. Ano po? Alam naman po natin na kapag usaping puso, ito po ay importante sa buhay po natin. Lalo na sa mga young people na mahilig sa puso. Ano? Yung iba naman, pinipilit yung puso pero hindi ayaw. Kaya sa umaga pong ito, heart failure ang ating pag-aaralan. Ano po? Sino ba nasubukan na natin dito yung heart failure? Pero hindi ito yung usapin na nanligaw ka pero hindi ka sinagot. Pero ang usapin po natin ngayon ay heart failure, usaping spiritual, sapagkat ito po ay isa sa mga bagay na dapat po nating paglaanan at bigyan ng pansin. Ano po? Ang sabi po ng Proverbs, tignan po natin, pag meron po kayo mga Bible, pag wala naman, sundan na lang po natin dito sa Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.
Ano po? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So sa Tagalog, ang puso ay mandaraya at higit kaysa sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? At lagi po nating tatandaan na unang bumagsak, kung bakit po bumagsak si Satan, dahil po sa kung ano yung laman ng kanyang puso. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay pinaniniwalaan kung ano yung sinasabi ng ating puso. Ano po? Especially kung sino ang tinitibok nito. Baka naman yung tinitibok-tibok niyan hanggang tibok lang yan. Hanggang tibok lang yan. Yun pala, hindi maganda. Tandaan po natin na sa pagdating sa usapin po ng physical, ito po ang pinaka-sentro ng ating buhay. Emosyon, nandyan lahat Nandyan, nagpapump para yung dugo ng ating katawan ay makausad. Pero pag ang puso tumigil, wala na po, Pag ang puso ay nasira, mawawalan na po tayo ng buhay kasi lahat po hindi na po magpapangsyon. Kaya nga po ito ang kailangan po nating pakaingatan. So pero ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Amen? Hindi lahat ng ating pong iniis or pinaniniwalaan ay nanggagaling sa ating puso. Hindi porket sabi ko nga kanina, kung hindi mo ginamitan yan ng isip at nakadepende ka lang sa pagtibok niyan, mahirap talaga. Maraming mga nadadaya pagdating sa mga ganyan, especially young people. Parang cross ko siya kasi parang tumitibok yung puso ko Pero hindi mo ginamitan ng utak. Yun pala. Akala ko siya na sa bandang muli, hindi pala. Di ba? Akala ko siya na yun pala, wala din pala. Kasi nga, hanggang tibok ka lang. Pero ang sabi po ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Pwedeng okay ka ngayon, bukas hindi ka okay. Pwede ngayon maganda yung buhay mo, bukas parang hindi na naman ikaw okay. Ganyan po, minsan. Kaya nga po, ang buhay po ng isang mananampalataya laging nakadepende sa Panginoon. Because the heart is deceitful above all things. Ano po? The function of the heart. Ano po ang function yan? Physical reality. The heart pumps blood. Essential for life. Ano po? Nandito yung Tagalog niya, ha? English one, binabasa ko sa taas. Ano po? Ang puso ang nagbobomba ng dugo, mahalaga para sa buhay. Kaya nga sabi ko, di ba? Kaya minsan, mahirap talaga kapag yung isang tao may high blood parang ako. Kasi, pag yung high blood, pag yung mga arteries mo, biglang kinapitan ng mga cholesterol yan, tapos yung pagpapump ng heart, nahihirapan, di ba ano nangyayari? Heart attack or stroke. So ang trabaho po ng puso, nagpapump. Spiritual reality, the heart is the center of our emotions. Kaya nga tayo nasasaktan. Amen? Nasabihan ka lang, nasaktan ka na. Desires, mga hangarin. Intentions, mga kagustuhan or intellectual life. Ano po? At buhay intellectual. Ganyan po ang puso. Kaya nga po napakahalaga na ingatan po natin ang ating mga puso, mga senior citizen. Dapat iingatan mo yung heart mo. Dapat alam mo kung ano yung bawal. Alam mo kung ano yung dapat iwasan. Para sa ganon, maging maayos. Kailangan iwasan mo yung makakapagbigay sa'yo ng emosyon na hindi dapat. Yun yung mga dapat po nating iwasan. The command. Ano po yung command? Keep or guard the heart. It is proactive
daily and essential duty to protect our inner life from decay. Ano? Ito ay isang maaga pang-araw-araw at mahalagang tungkulin na protektahan ang ating panloob na buhay mula sa pagkabulok. Oo, kaya nga paano mo ingatan ang puso mo? Mga senior, para hindi ka ma-high blood. Parang si auntie lang yun, may sakit sa puso eh. Dapat lagi kang kumain ng mga masasarap tuloy. Kumain ng mga gulay. Di ba? Yun naman lagi natin naririnig sa mga doktor eh. Dapat hindi ka kumain ng mga matataba. Dapat huwag kang kumain ng mga ano pa dyan na hindi maganda. Di ba? Lahat po tayo, not only mga senior citizen. Sa atin din, ng mga bata, sapagkat ang mga bata ngayon, kahit bata pa lang, nagkakasakit na dahil nga po, kaya mahirap talaga eh. Spiritual heart failure occurs when we neglect our spiritual health. Hello? Ang spiritual na pagpapalian ng puso ay nangyayari kapag pinababayaan natin ang ating spiritual na kalusugan na nagpapahintulot sa kasalanan na tumigas, humina o sumira sa ating panloob na pagkatao. Listen, kaya nga pag hindi mo binantayan ang puso mo, minsan nagiging dahilan yan spiritually yung allowing sin to harden. Kaya nga pag matigas ang puso mo sa Panginoon, nakakagawa ka ng kasalanan. Kaya pag ang puso mo hindi mo inilalaan sa Panginoon yan, ang hirap kumilos. Kaya nga po, sa buhay Kristiyano po natin, huwag nating hayaan na ang ating basihan, emosyon na galing sa puso. Kaya nga pag nasaktan ka, ayaw ko na tuloy magsimba kasi ang sakit naman magsalita ni pastor. Di ba? Ayaw ko na magsimba kasi hindi naman ako pinansin ni crush ko. Minsan gano'n ang tao eh. And then, pag dahil meron kang noada itibasol mo, minsan mahirap gano'n eh. Inaalaw natin yung kasalanan na yun ang nagiging dahilan kung bakit nagiging matigas ang ating puso sa Panginoon. So, corrupt our inner being. Ano pa makikita po natin? The condition of the heart failure. Number 1, ito na po yun. The condition. Ano ba yung kondisyon ng ating puso? Kasi kung bakit kinakailangan po natin ingatan, bantayan. Yan. The diagnosis. Okay? Hindi pa ako doktor, pero try po natin. Signs of a falling or failing heart. Mayroong mga simptomas yan eh. Pag mayroong mga sakit sa puso, tama. Pag may sakit ka sa puso, ano yung mga dapat iwasan? Bawal kang mapagod din, di ba? Pero may mga simptomas yan, pag medyo naninikip na, kailangan talaga agapan na yan. Huwag mo nang hintayin. Di ba? Pag nakakaramdam tayo ng paninikip, meron tayong mga gamot na iniinom. May mga, pag medyo mahihirapan tayo, pumupunta tayo sa mga hospital or sa center para magpa-check up. A hardness and unbelief. A heart that was become unresponsive to God's Word. Isang bagay kung bakit po nag-fail yung ating puso spiritually, it is because of unresponding to God's Word. At yun ang nakakalungkot po. It is a stony heart that refuse to yield. Ito ay isang mabato na puso na tumatangging sumuko. Kaya tignan mo ang tao pag talagang pinatigas na yung kanyang puso. Kahit anong bato mo ng salita ng Word of God, hindi yan makikinig. Hindi na yan wala nang pakialam yan. Kaya nga sabi niya, Hebrews 3 verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief and departing from the living God. So magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon kanino man sa inyo ang isang pusong masama. Nakakalungkot na maraming mga
tinuruan ang salita ng Diyos pero ayaw pa rin nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Kumbaga, no Ilocano, uyawan dapay, iti sasao ni Apo Diyos. Awan dayta, awan mapalam dita, di ka magayumaman dita, kunada dyan duma, di ba? And sometimes, affected po tayo bilang mga mananampalataya sapagkat tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. So take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. So, isa pa na makikita po natin, spiritual exhaustion. Being out of God's spiritually, where the weariness of life. Ano po? Ano ibig sabihin nun? Persecution, affliction, anxiety leads to inactively, similar to Elijah in the wilderness. Kilala niyo po si Elijah na nung si Elijah, pinagpapatay yung kanyang mga kasamang mga propeta, mag-isa niya na lang na prophets. Ngayon, hinahabol siya nitong reyna upang patayin. Pero dahil wala na siyang mga kasama, na-discourage. Ano po? Pumunta po siya doon sa kuweba at doon siya nanirahan. So, ang pagiging out of God sa spiritual na paraan kung saan ang pagod ng buhay ay humahantong sa kawalan ng aktibidad. Or katulad ni Elijah sa ilang. Kaya nga po, mga kapatid, pag ang buhay natin ay hindi natin binantayan ang ating mga puso, ay talaga naman na ang dulo niyan ay kawalan po ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. Kaya especially young people, mahirap mag-aral, especially mga colleges. Marami kayong mga activities ginagawa sa school, pero wag mong hayaan na yan ang dahilan para mawalan ka ng panahon pagdating sa Panginoon. So, leads to inactive, similar to Elijah in the wilderness. Kaya nga nung na-discourage po si Elijah doon sa wilderness, tumakbo siya sa kuweba, mag-isa siya doon, pero nakita ng Panginoon. Sa anong ginawa ng Diyos? In-encourage niya, nagpadala siya ng ibon, pinakain, para sa ganon ay ma-encourage po siya ulit. Sa ating buhay, napaka-importante po na ingatan yung ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Ano pa ang makikita po natin? Persistent. Listen. Persistent disobedience. Ano po? Yung bang patuloy na pagsuway. Kaya nga, once na hindi ka sumusunod sa Panginoon at laging hindi ka sumusunod sa Panginoon, anong ibig sabihin nun? The heart is no longer aligned with God's will, leading to rebellion. Kaya marami pong nagre-rebelde na mga Kristiyano kasi lagi silang hindi sumusunod sa Panginoon. Karamihan pa naman, kapag ayaw eh. Okay? Kapag gusto, wala tayong magagawa. Anong sabi ng marami? Masama ang bawal. Masarap ang bawal. Pero how about yung pagsunod mo sa Panginoon, yun ang nagiging malaki ang epekto nito sa buhay po natin. Psalms 95 verse 8, harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation and wilderness. Huwag ninyong pagmamatigasin ang iyong puso. Gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng basa sa ilang. Tama. As the day of temptation in the wilderness. Okay? Kaya napaka-importante na pagdating sa Word of God, pagdating sa usapin ng salita ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Hindi ko kailangan yan, sabi ng marami. Hindi ko gusto ang Word of God. Wala naman akong mapapakinabangan yan. Kaya nga pag mayroong mga tao, pag ako po pumupunta sa labas, nagtuturo sa labas, pasensya na po kayo, busy po kami.
Malayo pa lang kami, pag nakita nga, sinasarahan ka na ng pinto. Ayaw talaga eh. Pag dumating kami, pag sinabing, pwede po ba kami magturo ng salita ng Panginoon? Ay, hindi pwede. Meron na kaming sinisimbahan. See, mahirap para sa kanila natanggapin ang salita ng Panginoon. Unbeliever yun. Eh, paano pag ikaw mananampalataya? Ano ba ang isa natin makikita? Letter D, distraction by the world. A heart that loves the world more than God, which make it possible to fully serve Him. Imposible na maglingkod ka sa Panginoon ng buo kapag meron kang pagmamahal sa sanlibutan. Kaya anong sabi po ng Bible? 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things are in the world. Ito yung lagi po nating pinag-aaralan na as a Christian, okay, nandito tayo sa mundo, gagawin mo lahat, pero huwag kang mabuhay na tulad ng nasa sanlibutan. Amen po ba? Okay ka manood, pero huwag mong gayahin. At minsan, maraming mga Kristiyano na mas gustong gawin kung ano yung gusto sa labas. Bakit? Nai-enjoy pa nila. Mas masaya pa sila na nakakakita ng mga sumasayaw. Mas masaya pa sila na nakakakita ng mga nasa labas na mahilig makipagrambulan. At alam nyo, yun ang mundo. At gusto ko na ipakita sa inyo na walang maitutulot ang sistema ng mundong ito sa atin. Amen po ba? Sa labas, panay mura lang yan. Mumurahin ka lang. Pumunta po kami nung nasa conference po kami. Nag-fellowship po kami after conference. Nandun kami sa hotel, doon sa baba. Nag-uusap kami doon. Habang nag-uusap kami, merong dalawang kalbo na Amerikano na matanda na. Ewan ko kung magjowa yun, Brad. Magjowa yun eh. Kalbo na matanda na. Hinahalikan kasi yung di sumilsilong nga kuha na nga eh. Ulo. Grabe. Pinagduwa kami, di may isa nga kaduwa, murmuraan da kami. Narigan mo, may bagat, di baga na. What are... like, apay nga kumikita kayo kanya, kananangam at amura na aja, naglulutong. Siyempre, paglapit din, naisalakan tayo man. Mano din tayo siguro nga naisalakan ka, yung bakit di, maimalok. Itong duwada lang, dalawa po sila, ang dami namin eh. Ilan kami? 6. Tapos iso na lang timang karkarik, murmuraan na kami pa lang. So, mahirap, makisabay sa mundo. Nandun kami, pero nandun sila, mga lasing. Yun ang mundo. Kaya pag meron kang mga barkada na yayayain ka, magandang makipag-happy-happy, pero wag naman sana yung dumating yung punto na makikisama ka sa kanila. Amen po ba? Maganda pa rin kasama ang kapwa mananampalataya. Love not the world, neither the things are in the world. Mga barkada mo, i-influensyahan ka ng hindi maganda. Mga barkada mo, sasabihan ka, tanga-tanga mo naman. See? Ang bobo-bobo mo naman, kaibigan mo yun, barkada mo yun, tapos sasabihin ka ng ganon. Gusto mo ba yun na ikaw sasabihin laging ganon? See? Nagkamali ka lang ng konti. Sasabihan ka na ng mga ganong bagay. Pero pag Kristiyano, hindi ka sasabihan ng ganon. Maliban lang kung hindi ligtas yung Kristiyano na yan. Mumurahin ka.
Young people, listen. Mga adults naman, alam na nila yan eh. Lalo na kapag mahilig tayo maglaro. Tapos nagkamali ka, mumurahin ka. Dahil sa inis mo, minura mo din. And sometimes, yun ang buhay ng maraming mga young people sa panahon po natin ngayon. Amen? The heart is deceitful. Tandaan po natin na ang mundo pong ito, malaki ang epekto. So a hardened heart, a heart that is persistent to God's word, is stubborn and unrepentant. Ano po? Salita ng Diyos, tumitigas ang ulo at hindi nagsisisi. Tingnan mo, ano ang totoong anak, pag na-convert yan sa Panginoon, mahilig yan gumalang, pero pag hindi yan convert ng Panginoon, pasaway lagi yan. Pag pinagalitan mo yan, mas galit pa sa'yo. Ikaw yung nanay, pero parang siya yung ate mo. Ganon ang kabataan ngayon. Mas galit pa sila sa magulang. A hardened heart. Happy is the man that feareth always, that he that hardened his heart shall fall into mischief. Kaya nga, ang nagmamatigas ng kanyang puso ay mahuhulog sa kahirapan. At tignan mo, pag yung isang bata matigas ang ulo sa anak, pag lumaki yan, nagkaanak din, yung anak niya matigas din ang ulo. Why? Kasi nakikita yan sa anak eh. Ganyan din naman ako eh. Kaya hindi mo maiwasan na kung minsan yung anak mo parang ikaw yan nung bata ka. Papikas lang, takot mo nang ibubingat ka. Kaya minsan pag di mo tanggap, nagmanak, ininanang nanay ka. But deep inside, among nga nagmanaan na kita. The heart is deceitful. Amen? Ang isang bagay or dahilan kung bakit ang puso po natin ay failure dahil pinapatigas po natin ang ating puso. A deceitful heart, di ba? Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Okay na sign of failure. Pag sinabing sign of failure, quitting on spiritual commitment. Alam niyo yung quitting? Yung bang umalis ka, umikat ka, kasi madikon kaya, ayaw ko na dito, ayaw ko na ma-involve, ayaw ko nang gawin ang para sa Panginoon. That is the sign of failure or heart failure. Anger. Lagi kang galit. Kahit ikaw ay nasa paglilingkod sa Panginoon, kahit ikaw ay isang mananampalataya, makitam lang diro pa na, wan matararamid na kanya po, kasla ka nga maas-asar nga, mabisbin. Tama rin tayo tayo, makikit. Yeah, you see. Lack of Bible study. Awan ganas mo, nga dengag iti sasao ni Apo Diyos. Disobedience and fear controlling your action rather than faith. Magbutang kan nya nga kontrolan da iti garaw mo. Ayaw ko kay pastor kasi parang ang higpit-higpit ni pastor. Mahigpit ba ako? Hindi naman eh. Mukha lang. Rather than faith. Kaya minsan, mas maraming nag-church na lalaki ay babae kaysa lalaki. Kasi, baliwan lang si pastor. Hindi naman ako magbabago sa iyo ang Diyos eh. Amen po ba? Not the church, but God. Okay? Pwede lang na maging instrumento ako, but never na ako ang magbabago sa iyo. Yun ang isang bagay na dapat makita po natin. Waiting on spiritual commitments, anger, lack of Bible study, disobedience, and fear controlling your action rather than faith. The cause of heart failure. Ano ba yung sanhi? Number 2, ano yung diagnosis? Ano yung sanhi ng pagkapalya ng puso?
What causes spiritual heart failures? The inherited defect. We are born with a broken, prone to fail spiritual nature due to the fall in the Garden of Eden. Actually, noon pa naman talaga, nagkasala na tayo. At hiwalay na tayo sa Panginoon. Ano po? The hardening of the heart arteries or unrepentant sin. Ano po? Kaya minsan talaga pag yung mga nagbabara-bara sa mga ugat natin, so ano, kanayon ka nga, narawat, ititaba, tas lakanyak. No, minsan ka, mapansin tayo niya, medyo sumaksak, hindi tanggad tayo. Oh. Kaya pag hindi natin naagapan, ano nangyayari? Stroke. Atake sa puso. Ganyan po sa spiritual na buhay. Kaya pinsan, ang nagpapatigas sa atin ay yung hindi po pagsisisi ng kasalanan. Persistent hidden sin hardens the heart, make it difficult for God's light to flow into our lives. Kaya nga, hindi ko alam kung ano yung ginagawa mong kasalanan, pero alam ng Diyos yan kung ano yung ginagawa mong kasalanan. Pero pag hindi mo binago yan, unti-unti niya na sisirain ang iyong puso. Ganyan din naman tayo eh. Di ba sa buhay natin, pag hindi ka maingat, ay okay lang naman ito kasi parang feeling ko hindi naman walang epekto sa akin. Pero sa katagalan ng panahon, habang ikaw ay tumatanda, habang ikaw ay nagkakaedad, doon mo namamalayan. Kasi tumatanda ka na eh. Kaya tingnan mo, ilan na lang yung nabubuhay ng umaabot ng 100. Sino ba kaya na kanya yung umabot ni 100? O, siyempre, ada maalayo eh. Ngam kayat mo, nga malam di 100, ngam ang kabaw kan. Ang kabaw kan. Yeah. Lakay kan, ngam nakadaya pa kan. Ngayon, yung 80, dan samot mahalat 10,000 samot. 90, 10,000. Agasan mo. So ano kwa, dati talong nga stage mayroong tatlong stage ang tao, makinig. Pag ikaw nagkaisip, gusto mo tumanda. Pag umabot ka, gusto mo agad maging binata, dalaga, kasi maiinggit ka dyan eh. Pag nandun ka na sa pagiging binata, dalaga, gusto mo nang mag-asawa agad. Pag may asawa ka na, nagkaedad ka ng 30, 40, gusto mo ulit bumata. Diba? Ito patindi. Pag nasa senior citizen ka na, gusto mo pang tumanda lalo. Abay, maabot ko kung mali 100, tada maalam. Ganun na, di ba? Oh. Pag nasa 50s ka na, pag lumagpas ka na, nagbayagat na ito ang senior. Alam mo kasi, pag senior, ang daming benefits niya. Aminin man natin o hindi, pero karamihan sa mga naririnig ko, ganon yung style. Ako din sa bagay ako, sa edad kong ito, di ba minsan pag mga nasa 30s ka na, gusto mo ulit bumata eh. Gusto ko maranasan ulit yung mga 20s, ganyan. Walang masama, pero wala talaga mangyayari pag kahit iisipin mong bumata na, tatanda ka pa rin. The hardening of the arteries, unrepentant sin, persistent hidden sin hardens the heart, make it difficult for God's light to flow into our lives. Kaya ang hirap talaga na makapasok ang Diyos sa buhay natin, it is because yung kasalanan na tinatago po natin. Amen? Yes. At tingnan mo, pag meron kang kasalanan na hindi mo inaamin, parang nahihiya ka, ayaw mong tanggapin, ayaw mong magpakita, nahihiya ka. Alam ko lang pag meron kang kasalanan na ginagawa eh, yung hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Pangalawa, pag lagi kang
pag diniritso mo yung pagliban mo, pag absent? Kaya pag nakatatlong absent ka na, apat, alam ko na, there's something wrong sa tao na to. Baka merong tinatanggal. Yung iba, sinusubukan pa lang, especially yung people, yung iba sa inyo, sinusubukan pa lang. Absent ako ngayon. Ano ba yung reaction ni Pastor? Ganun eh. Ay mga, di ba, yung people, the congestion of worldliness, loving the world rather than God, when the heart is filled with worldly desire, it cannot love God properly. Kaya pag minahal ko talaga yung kamunduan, kaya sabi niya kanina doon sa pinag-aralan po natin, doon sa condition, love not the word, neither the things. Ano, di ba? The blockage of unbelief. O kaya, di ba? Pag kumakain ka ng mga taba, yung mga arteries, biglang na-block yan. Ano nangyayari? Pag wala na madaanan, puputok. Kaya it causes stroke or heart attack. Unbelief, a heart that refuses to trust, God becomes stony. Amen? Mabato. Ano sabi niya sa Ezekiel 36 verse 28? A new heart also will give you a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Di ba? Ibigyan ko kayo ng lamang kayo na bagong puso. Kaya, minsan, di ba, yung mga na-stroke, na-atake, ano ginagawa? Yung mga mayayaman, kaya nilang, ang tawag nito, magpa-opera, tatanggalin yung puso na na-defect, then papalitan ng bagong puso. Okay. Yun, the exhaustion, laging pagod, of self-reliance. Di ba? Trying to live a Christian life in our own strength instead of relying on grace causes us to lose heart. Kaya magtataka ako sa inyo kapag nag-text, Pastor, pasensya na po. Pagod po ako ngayon. Siyempre, pagod ka eh. Di ba, pag nagkakaedad ka na, sino sa inyo? Kanya yung kaya na pa tumaray 10 kilometers. Agal-agal. Sila kaaso nga dinilam kataglaylay. Kaya di ba? Kahit bata, nung bata ako parang ganito ako kiladandan. Pag nag-basketball kami, kaya ko 5 laro. Ngayon, umpisa pa lang ng laro eh. Narigatan, makita mo di ba ano ba? Consuming worldliness. Okay, pag lagi ka sa mundo, yan ang talaga nangyayari. Ano ba? Ito, continual unbelief. Hebrews 3, di ba? Warns that the heart fails when it stops trusting God's promises and relies on self-sufficiency. Kaya talagang pag patuloy na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka naniniwala sa mga pangako ng Diyos, awan day ta, nabayaga doon na nagserserbi kina ako Diyos, hingga natatadik, kailangan na experience. Diba? Hindi ko pa naranasan yung mga pangako ng Diyos sa buhay ko. Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Bakit? Wala kang paniniwala sa Panginoon eh. Nag-pray ka. Tapos sabi mo sa isip mo, sumbatan nga ta ni Apo Diyos diyan. What see? Parang nag-exam ka. Nag-review ka na nga, tapos nagda-doubt ka pa. Tapos labag sakap samot. Nag-review ka pa. Nag-doubt ka naman. Dapat naging positive tayo. Amen? Carelessness and trials, kawalang ingat sa pagsubok. Instead of turning to God during exhaustion or persecution, the heart grows weary, bitter, and lose of hope. Diba? Imbis na agtalot ka kina Apo Diyos, ano nangyayari? Ang nawawalan ng pag-asa, napapait or nawawalan ng pag-asa. Ano ba?
Then last, the cure of heart failure. So, anong kailangan po natin? A new heart. Baro nga puso. Iso nga kasapulan sa amon, dan tindiling, nagsukat ti puso na. Tapos di ka nga agalan. New heart. Jay puso na iubing. Uwan. Nung bumakat nga milikat, medyo, di ba? Iba no, jay bumbaan nga, ibumbumbang got, no nabayagan kat, aduti abot-abot na nga. So nga, ura ibumbang nga kasta, nagbayag nga, tawag nun, nagbayag nga mabumbaan, jay bumbumbaan, mapay. Madami ng lusutan eh. Pero pag bagong bilian, ora kas demo, ado. Iso nga, lumabalin lang ko mga tipuso tayo ko at masukatan tipuso, tikas na ubing, maya. Umubing mo tirik namin. Acknowledge to the condition, admitting our heart is prone to failure. Diba? So, kilalanan natin, dapat amo tayo. Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Dapat ada itinalinis nga puso. Amen? Paano ba maglinis ng puso? Laging manalangin sa Panginoon. Ezekiel 36 verse 26, a new heart is also will give you, and a new spirit will I put within you. O, see? May dito nga topic sa'yo para ano kas takot among maiwasan. Ay, mas di gaya kaya. Narigat mo dyan, the blood transfusion. Oh, narigat. Sino ba kanya tayong tinasukatan tidaranan? Oh, at dati ang mukha kas dyan. Hindi di nga nasuksukatan di daranan, nasingpot, hindi nasukatan daranan, naungutan. Pero yun ang solution eh. The blood transfusion, the gospel healing comes from through the blood of Christ. Amen. With cleanses us from all our sin. Iso nga masapol nga na ako Diyos. Iso itimang sukat, manglinis kada tayo through His blood. Kaya nga ang nababago, yung mga tao na tumanggap kay Jesus Christ. Amen po ba? Calling upon God for a new heart. Okay? So, cultivating the word, communication, and confession. Conclusion na nagpasa po tani, maditi kita yun nga. Baka diski tayo kanya si Daen. Nya. Baka kiti tayo kanya kat manok nga pinikpikan. A spiritual heart that is following God can be restored through repentance and relying on the grace of God to turn back toward Him. Amen? Kaya tayo po ay kinakailangan po natin na yung puso po natin, baguhin po natin. At next week, itutuloy po natin. Gagawa po ako ng part 2 nito para matapos tayo ng February na ang puso natin, bagong puso na ulit. Amen? Amen po. Ha? Sino kanya yung mabaliwan ti puso na? Yung puso nga managtaw, masukatan di, panagtalot. Diba? Umubing ka, isang tatakot, ipag-adalan tayo pa lang, heart failure. Tapno kasta, mabaliwan, masukatan. Among maiwasan. Okay, tayo po tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli salamat sa umaga pong ito. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong napag-aralan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pagtatapos, ikaw po ang siyang patuloy na maitaas sa aming buhay. Wala po kaming kakayanan. At salamat, Panginoon, na kahit ang puso po namin ay madaya, punong-puno ng kasalanan, kasakiman, ay hindi niyo po kami pinababayaan. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami hanggang sa aming buhay na ito na kailangan po namin na mas lalong magtiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Sa tanging pangalan
ng aming Panginoon Kristo na aming Panginoon at personal na pagligtas. Amen. Amen. Salamat po. God bless. And see you next Sunday. Sunday ulit. Hanggang sa pagbabalik ng